Narinig niyo ba ang narinig ko? Maraming sumisigaw-sigaw ngayon sa lansangan maging sa social media na umaangkin na sila lang ang may alam sa Biblia. Mga Iglesia ni Cristo, Born Again, Protestante, Assembly of God, Jehovah's Witnesses, SDA, kanya-kanya silang sigaw na sila lang yung may alam. At tingnan nyo, iba't iba ang resulta ng kanilang interpretation. At anong nangyari? Sino ba talaga ang may karapatan na atin pong sundin upang siya lang ang source ng kaalaman kung paano i-interpret ang Word of God? Tingnan natin mga kapatid sa 1 Timothy chapter 6 verse 20 and 2 Timothy chapter 1 verse 14. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. So, ingatan ang deposit of faith. Ito na yung Word of God na kung hindi natin ito ingatan, mga kapatid, ang resulta po watak-watak division. Ibig sabihin, hindi Holy Spirit ang nag-guide sa kanila, ibang spirit, dahil ang resulta division. Anong nakasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 20? O Timothy, guard the deposit entrusted to you. Avoid the irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge. Kaya delikado itong mag-angkin-angkin na kami lang nakakaalam, ang Katoliko walang alam. Anong sabi dito? Avoid, iwasan, no? Iwasan. Kasi ang pinagkakatiwalaan ng Diyos na sacred authors ay ang kanyang mga apostoles according to Catechism of the Catholic Church paragraph 105 and 106, no mga kapatid? At tingnan natin dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness. So ang Panginoong Diyos, meron talaga siyang pinili na mga men guided with the Holy Spirit. Sila yung may task upang i-compile at sinulat muna ng mga apostles at kinumpile sa simbahang Katoliko. Tingnan natin ito. Paano kinumpile itong mga naisulat ng mga authors? Ayan, no mga kapatid, kaya nga it was Pope Damaso, the first who instructed Saint Jerome to gather all the sacred writings and then translate it to Latin Vulgate. And here comes Cardinal Hugo Di Caro and Bishop Stephen Langton. Sila po yung nag-divide sa chapters and verses. At ang nagpangalan sa banal na kasulatan na Biblia, walang iba, si Pope Siricius. Ang mga nabanggit ko pong mga pangalan, mga kapatid, hindi po yan mula sa ibang sikta. Kaya dito natin malalaman na ang pinagkatiwalaan ng Diyos na magbantay, mga ngalaga at i-preserve ang banal na kasulatan ay walang iba, ang simbahang Katoliko. Kasi ang simbahang Katoliko ang nagbuo nito. Man behind the creation of the Bible is none other than the Catholic Church. Therefore, ang merong matibay at merong ang responsible or of expounding transmission of the truth ay walang iba, ang simbahang Katoliko. Kasi ang simbahang Katoliko ang guided with the Holy Spirit. Wala pong protestante, kahit si Martin Luther hindi po naisali dito, mga kapatid. Kaya ang simbahang Katoliko tinaguri ang custodian of the holy writings. At ito po ang katotohanan ngayon, no, sa simbahang Katoliko, na silent lang talaga, katulad ng ilog ba. Ang ilog na malalim, silent lang. Ngunit ang ilog na mababaw, maingay. Yun, mga kapatid. So, in Catechism of the Catholic Church, paragraph 85, transmission and interpretation, entrust the authentic interpretation of the Word of God exclusively to the Church living teaching office exercised by bishops in communion with the Pope. Ang tawag dito, the Holy Magisterium. Ayan, mga kapatid, no? Clarifies that Scripture and tradition form one sacred deposit of the Word of God committed to the Church for safeguarding and transmission. Kailangan talagang pangalagaan, at ang nangangalaga nito ang simbahang Katoliko. Kasi delikado kung hindi ito alagaan. Delikado kung sino-sino na lang ang makabasa sa simbahang Katoliko. Kaya may danger sa pagbasa without
this what we call safeguarding. Kailangan talaga na may mag-mentor bawat magbasa. Kung malito siya, kailangan doon siya magtanong sa teaching authority, which is magisterium, kasi sila yung karapat-dapat na magbigay ng authentic interpretation. Hindi yung mga taga-ibang sekta, kasi yung mga taga-ibang sekta wala yang naambag kahit period kama sa paggawa ng Biblia. Nakahiram lang, nakabasa lang. Sila na yung maingay na may alam. Tapos ang Katoliko na itong walang alam, na baliktad yata. Tingnan niyo mga kapatid, kapag wala talaga yung guide sa Holy Spirit, maingay na maingay talaga yan. Proud sa kanilang sarili na sila yung may alam. O tingnan natin mga kapatid, paano pinipreserve sa simbahang Katoliko ang katuruan. In Acts chapter 1 verse 46, every day they continued to meet together in the temple, no? The daily breaking of the bread. Ito po'y tumutukoy sa katuruan mula pa sa mga apostles hanggang ngayon na hindi talaga binago ng simbahang Katoliko. Ang tinutukoy ko po dito sa isa sa mga katuruan ay ang Holy Eucharist. Araw-araw po kainin. Kaya puntahan natin yung mga katedral. Araw-araw may Holy Mass. Araw-araw may pagkain doon. Holy Eucharist. Tanawa. Tingnan nyo, sinira ni Martin Luther. Nagkawatak-watak dahil sa kanyang sariling interpretation. Ginawa na lang simbolo ang Holy Eucharist at pwede na lang kainin ito once a year, 1 month, quarterly. Nako, lumayo talaga sa katotohanan kapag magkanya-kanya. Kaya delikado ang personal interpretation, private interpretation, at delikado itong walang mag-mentor sa'yo. Sasabihin mo, ako yung may alam. Sino nagsabi? Ang Panginoon. Naku mga kapatid, malayo talaga yan sa katotohanan. Isang kasinungalingan yan. Maliban na lang kung nasa panahon ka ni Moses, kasi ang Diyos Ama makipag-usap pa sa tao. At swerte ka kung mapili kang kausapin ng Diyos. Paano kung hindi ikaw napili? Kaya nga, ang mga iba talaga ang Diyos mamili. No, mga kapatid. So, delikado kapag sabihin mong kayong mga pastors ang may alam. Kasi, ano yan? Iwasan talaga yan according sa instruction sa 1 Timothy chapter 6 verse 20. 1 Timothy chapter 6 verse 20. Iwasan ang irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge, no? Kanya-kanyang kaalaman, kanya-kanyang interpretation, kanya-kanyang relihiyon, kanya-kanyang katuruan, kanya-kanyang doktrina, kanya-kanyang history ng simbahan. Kaya anong nangyari sa ating mundo ngayon? Dagdag tension lang sa sanlibutan, may digmaan pa, meron pang hindi pagkakadawaan sa relihiyon. Kaya ako bumalik na lang ako sa simbahang Katoliko kasi alam ko na nandito yung authentic interpretation of the Word of God. Safe ka dito sa simbahang Katoliko. Magbalik ka na, pastor. Down your pride.